na sila. Kayo mayan ko nung para kayo na po nagasimos. Ang pinaka-amazing din na wala din sa sining survey na may nagsabat, nagasunod sila sa simbahan sa pag-worship. Wala din sa nagsabat sila. Ang ilang nasabat ang ninyo, why people go to church? They go to church for fellowship. Ang iba naman nasabat, some go to church for the service. And some go to church for Bible study. And some, sabi nila, they go to church for music. Kaya natin ko na mag-gana natin. Ang iba naman ang sabat, they go to church because they have a good atmosphere namin sa surrounding, namin sa palibot, namin sa mga tao. Ang iba naman, nakalagod sa simbahan, kaya maayo ang wali ang pastor. Ang muna nilang masarap. Malalapag sa Ginoo, kung amuinilan ang atong rason na nagasimba kita, o kung nagasunod kita din sa simbahan, than to worship God, you go for the wrong reason. Anong focus niya ito siya? Ang number one ng tagalitan reason nga ang nagkakalang kita is to worship God. And He is the one and only audience. May-ari ba na mga ng tao na sila? Sila any man or woman on this earth who is bored or turned off by worship is not ready for heaven. Kung sino mo, lalaki man o kung babae, kung magsunod ka sa simbahan, nagkakabot ikaw at nagkakaturn off ikaw sa pagsimba sa Diyos, ang good siguro siya, you are not yet ready to go to heaven. Nga naman, not yet ready ka, kaya pumunta sa atin, pusimba sa Diyos. Di kung kakabot ka rin, nagkakaturn off ka sa pagsimba sa Diyos, there's something wrong with you. There's something wrong. Kapag natin tayo kung magsunod ka rin, there is that excitement and joy na masaling ikaw, masimba ko yung subong, bisan ano na sitwasyon, ano man ang kondisyon, kamulangan, basta importante kasi bago ko ang Diyos sa ating pagkakas. May mga tao na gusto ka magtutod mo, gusto mo magpalangit, mas hindi sila, hindi, pastor, kung isang kasagaran sila. Ginapigit mo pa. Kung matutungod kaya, na anak sa Diyos, matutungod mo yan sa baho ng Diyos, why ka na ginapulot, why ka na ginasubo, why ka na nagapito, why ka na iubod mo sa ginawang sa uy, simbakas na may buwan. Automatic na yan, na pagbuktaw mo kunaga, maligo ka, magpreparar ka, kapag magsinig ka, masimbang ito. Sige ka. Ang worship ba na, tandaan ka din, it is so important bigya sa Diyos. Kaya kung nagtahon natin ang Exodus chapter 20, makita natin na ang 10 Commandments, ang first 4 na commandment, naghambal natin sa pagsimba sa Diyos. Ang first 4, meaning, na importante itinili sa Diyos ang pagsimba. Gina-emphasize sa pinsayawan katawan, mas importante ang magsimba ninyo sa aton at ginasubuko kamo na magsimba sa aton. Nga naman masimba kita sa Diyos. Sining sa pulong sa Ginoo, God being who He is deserves our worship. We being who we are
for us. Halis sa aton. Select sa Psalm 45:11, because He is your Lord, worship Him. Ang mga naman sa mga sampo. Kung kinakilala mo na ang Diyos imo Ginoo, dapat magsimba ka. Dapat magsimba ko. Ibig sa kanan, it is not a request. Meaning, na ang Diyos today, ang unang haman niya sa Hebrews chapter 10, verse 25, na sila niya, hindi ka rin na pagpatumbayaan ang pagdelipo ng Diyos doon, ginasubo niya nila yan. Hindi kaya magsimba, Lord, hindi kaya magsimba sa kung kaya yung bravo ko. Sige, mo kasi importante magsimba. Bayahin na yung bravo, balikin na. Kabay nga, every time na magabot ang Domingo, masigit na sa aking paglingon, unaw, hindi ang Diyos, kay siya ang nagpapan sa akin, tungod na siya ang Ginoo ko, dapat magkailangan ko sa iyong authority. Sa sining nga dinalag sa kasulatan sa Psalm 100, makita natin ang theology of worship. Theology of worship. Pag sinigang tayo ng theology, nagagapon kita dalawang sa Diyos. Ang mga kamaturan, na hindi malusan mo, na-discoveryan natin, ang una, the who of worship, sino ba ang atong minasimba. Kaya ikaw, the why of worship, nga ang nagasimba kita. And then, the what of worship, meaning ano ang aton nagasimba. Number one, first we see here, the God of worship. Siling sa Psalm 100, balik kita lang, kasama namin tignan kita mapokus mo ng ating natin. Psalm 100. Ang focus kag foundation sa ating pagsimba is none other than God Himself. Amo na ang tandaan na manunod sa ito. Ang Diyos na He deserves our worship. Nga naman. Number one, in verse 3a. Verse 3a. Siling sa Bible. Okay na. Verse 3. Okay. Know ye that the Lord, He is God. Tandaan na hipirme, siling sa Bible, God is a concrete fact. Ang buot siya doon siya, He is true, He is actual, He is real, He is certain, He is undeniable, He is unquestionable. Diyos kita na, kanang word nila sa Bible, know ye that the Lord, He is God. Mga utog sa Ginoo, if we are going to worship the true God, in the true way. Kailangan gusto natin na magsimba kita sa matutugod ng Diyos, dapat magsimba kita sa isang pumapagit. Kag sino mo pala ini ang Diyos na dinasimba ka? Sinig sa Bible, pila ka beses din-mention na sa chapter 100 ang word ng Lord. Capital L, capital O, capital R, capital D. Ano po siya siya eh? That He is the sovereign Lord. He is in control of everything. Ang una katapos din natin na si siya because He controls everything. Bisan ano man yung mga butang na katapos siya kalibutan, kagpun ano man mga butang na katapos mo na manihan na sa industry, sa control of everything. Ang una ay hindi kita dapat kulbaan. Kaya aral kita sa kamot sa mga kagahong ng Diyos na nagakontrol sa tanan ng kita. Bisan pang imo kamatayon, naman ang sa Diyos kung saan ko ikaw wakon, ang mga ay hindi ka dapat magkatlo, kaya aral ka sa iyo na lima. Because He is sovereign. Kung ano man na nagkatapos sa buong sa kalimutan, wala may kakakibot ang Diyos. Kung naghambal ang mga scientifico na may aral ng El Nino, man ang
Ini-allow niya na ako itong tao magdakop sa iya. Kaya ang tao, sobra-sobra na iba. Kaya kung magsiling kita sa sunod, may lalim niya, kumantan na niya sa Diyos. Because it knows everything. Hindi kita makibot kung ang ating mga loved ones mag-abot ang masakit kaya dinahalaw lang sa Ginoo. Kung naghahatag sa masakit, ang Diyos man ang nag-aayan sa aton na dinamagda. Kung isa namin kung isa na tagdugon kita, kaya kung tagdugon, gano'n kita nag-build sa aton kasalanan. Pero kung wala ganin na kita sa ginamagda, kung isa ito kami isip-isip ng kita. Nandiyan na. Kung bigyan kita magtayo mundo, so wala naman kung matayo kita, maganda mo kita nagkakalapis sa maganda mo. Amo ng Diyos ko nila simbata. Not only the Lord is not only sovereign, but He is supreme. Labaw ni Jesus na nang amo na dapat na si Bauta. Nag-word ng Lord, He is the all-sufficient one. Ara ang tanan sa iya, wala siya sa kulang. Kita lang niyang may kulang. Kaya kung kita ang may kulang, napapalapit kita yan sa Diyos na walang nagkakakulang. Ang muna kasi sa manusan mo sa Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd. There is nothing lacking sa iyo. Wala rin po sa makulang sa akin. Kaya kung atong na Ginoo, He is the all-sufficient one. He can provide everything you need. Ang nagpapagod ng problema sa inyong pag-abuhay o ng pag-uwas sa sunod na bulan, sa sunod na tuwid, hindi ka mag-problema kay mananalas ng Ginoo. He is the all-sufficient one. Kaya ang word ng Lord, He is the self-existing one, meaning the eternal one. Wala sa kinsukuran, wala sa katapusan. Ang nang Ginoo ang nila sa ibata. Tungkol ka wala sa kinsukuran, wala sa katapusan, He is the eternal one. Siya man ang matapos sa imusang eternal life and no other else. Ang muna natapos siya kasi bawang kaya hindi naaman siya sa ato mga tahong na mabuhay sa tulingan daw kung hindi kakimaw niya sa walang kutuban kabuhi na wala katapusan. Ang mga Diyos na kita ko siya na si Bawang of course tungod makakagaw siya iya kagula sa sinusuran katapusan dapat na ato siya simbahon sa atong mundo. Ikarwa, James chapter 3, it is He that hath made us, and not we ourselves, meaning our God is the Creator. Siya ang nagduga. Siya ang nagduga sa imo sa aton. Hindi mo kitaya sa aton ko ba wala kita kaisubong kung wala ang Diyos. Pamulang siya sa manusan mo. Kung ano man ikaw subok, alam sa Ginoo nga matao, at least pinalimutan ka salamat, nga isa ikaw maging tawag sa Diyos sa kalupasan. Pasalamat ka sila. Siya ang nagtuga sa iyo, siya ang nagtuga sa aton. Mga utod sa Ginoo, now this statement primarily naghambal din sa mga katawan sa Israel. Kaya author si Hudiyo. Pero hindi lamang naghambal din sa mga Hudiyo, naghambal din sa atong tanan. Sa greater na scope, ang hindi na statement na it not only refers to Israel, it refers to the world. God is not a creation of our image. We are a creation of His image. I'm going to read from Genesis 1, 26 and 27. One time, nakabasa ako na may kung nanonood kay Donald Trump silang sa Iban. Si Donald Trump is self-made man who worship His Creator. Wala yung self-made man. Wala. Ang Bible na nambal, we are created in
the image of God. Kaya kung sa man-made lang kita, ano kaya kita kabugalong, ano kaya kita katikano? Isa ng Diyos kaya nagtugaw, dapat magkal pa kita, dapat bugal pa kita. Hindi ba? Tinatandaan natin, gin-create ka lang sa Ginoo, gintuga ka lang sa Ginoo. Ang problema galing sa tao, ang gin-create sa Ginoo, ang ulang pinasimpan nila. Dapat ang simbaw na yan, creator na nagtuga sa imo kung sa akong talang. Anything na makita niyo, alin na sa Diyos. Ang makita, hindi makita, gintuga na sa Diyos. Ang unang pangungkod sa Ginoo. Ang interesting pala nalungkod sa tao kung paano nagtuga ang Diyos. May mga tao na nagapatiyas ng evolusyon. Yung tao no, alin sa kamo, nag-evolve na kamo yung tsura ka. Kung mapapunta ka po, kapatid mga kamo, alin mo sa ako. Kaya hindi ko yung magbato sila. Hindi ko yung magbato sila. May isa na nag-discovery, si Sir Francis Crick, na nag-aog sa Nobel Prize sa pag-discover niya sa DNA. Ang taong galing, ang iya na DNA, nag-compose sa 30 trillion cells. 30 trillion cells ang alat sa sulod sa lawas mo na cells mo. Kung wala sinagbuga sila, nga, nalagyan mo sila. Ang muna, nagkontrol niya na may aral din nga mga kagawong na persona na nagtuga sa aton tungkol sa kiyarang konklusyon. Tao yung nakadiscover yan. 30 trillion cells ang aral sa iyo kung aral sa aton. Ang muna yung pag-create sa inyo, ang muna na sa inyo, we are wonderfully and carefully made by God. Kaya katatlo din, silang sa Bible, aram na sa verse 3c. Verse 3c. We are His people and the sheep of His pasture. Not only God is certain, God is our creator. Number 3, God is compassionate. Isa siya na Diyos, isa na amay na mga pinalagaon. Paano makita natin sa Bible? We are His people in the sheep of His pasture. Anong po siya naman sila eh? Sa pagtugas ang Diyos, why nagsilip ang Bible sa nagtugas sa amin, nagbutang sa sirya na lima, kag nagsilip sa tao sa nilakat, kag nagbuha. Gawin na siya sa pinili tayo. Hindi naman ang Diyos. Pagkatapos, naging tugas ang Diyos ang katawan, sinig sa Bible, napaliw siya puno sa isa kamang bantay na nagalipan sa iyang mga tutas o kung sa mga meron. Ako ng Diyos na. Ako ng picture. Our God is our compassionate Father because He is our shepherd. Kung nandaon mo ang Psalm 23, para ng description. Tungod na siya ang iya na siya, i-provide niya ang ating tinaglanon. Tungod na siya ang ating na shepherd, kita ang iya na sheep, He will protect us. Ibigyan na nita. Kag i-play mo nila, kaya mo na ang ginambang sa puno. Kag sila niya, tungod na siya, kita ang ating siya, ang ating na shepherd, sila sa Bible, bisa nagalakat kita mo sa nalugyakan sa kamatayon, hindi ka po magkakaroon because He is with us. Imaw tanan na natin sa tanan ng ito. Taginambal niya sa Psalm 23 verses niya, surely goodness and mercy will follow you
you all the days of your life. The shepherd's goodness and mercy will follow all of you samtang na nagkakabuhin kita sa lupa. So, ang mga umutod sa Ginoo, what the church is all about? Because of who we worship? The sovereign God we worship. Second, the goal of worship. The goal of worship. Why we worship? In order to worship correctly, you must worship the right God, the God who is Lord. But in order to worship that God correctly, you must worship Him in the right way. Ang pagsimba galing natin importante na nakilala mo ang Diyos. Hindi ka kasimba sa Diyos kung wala mo na makilala. Hindi ka pwede nga sa ikaw amay ko kung wala natin ikaw nagtuo ka na. Hindi pwede din kasi mo amay na ako na sa langit. Ano ka man? Hindi mo rin kaya pinasyon sa iya. Dapat anay, na nakilala mo sa anak, no, that He is God. Ang muna ko na ikaw, na dapat mo yung manoon, kinanglan, kung mag-worship kita sa nakilala ka ng Diyos, simbahon ka sa eksaktong mapagi. Tagalong pagsimba sa eksaktong mapagi. John 4:24, pag-nilala. Hindi naman pati yung tanong. God ang kita mas sila nga, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang muna na kung magsimba kita, ulangin, bilang nakakat namin sa emphasize o emphasis ang tulong sa Panginoon. Because this is the truth. We cannot worship God without the Bible, without the Word of God. Importante ini, ginagawa ang beginning number 1. Ang tulong sa Panginoon. Nandiyan ka? Ang muna kung sa ulingan na kung magsimba ka mo, halimbawa kung wala ka namunin, kanto mo sa simbahan, nga ang kinatagaan sa emphasis, sa priority ang tulong sa Panginoon. Ang muna nga, kung magbuong na rin, kung talaga natin emphasis sa tulong sa Panginoon, kaya ang right na worship ka rin, in the right way, we must worship God in the truth. Sa kamukuran, pagkatapos, karwa, we must worship God in spirit. Ano ang klase sa Espiritu kung magsulod ka din sa pagsimba sa Diyos? Number 1 na Espiritu na dapat makita sa tumulong. Verse 4. Verse 4. Verse 4. Sige nga, enter into His gates with thanksgiving. Meaning, you have that spirit of appreciation, a spirit of gratefulness. May espiritu na pinagsalamatan. Every time you enter this sanctuary, every time you enter this worship place, kinakain ka rin. Magasimpa kita sa iya, magsulod sa iya ganaan, na may magpasalamat. Ano na blangan ng Espiritu si pagsunod rin? Ha? Ano po sige na mo? Bakit na sila matulog ka balat? Kung palakupon. Palakupon. Ang gusto sa Diyos kaya na Kristuano ang anak niya, bakit na sila matulog? Kaya pagpasalamat lang, hindi lamang sa mga blessing. Ang pagpasalamat isang pa sa mga pagdilaw ng masakit na ikamot sa akin. Kaya hindi na lang yung magpapagdilaw sa Dino para na imalang ang madami ng Diyos. Kailangan ay alam kita ng spirit of thankfulness. Silik pa sa isa, thanksgiving is the password into the gates of heaven.
Thanksgiving is the password into the gates of heaven. Sining pa sa Kisara, thanksgiving is a little thing, but it is never a small thing. Thanksgiving is the music that brightens the face of God. Amoy ito nung nagapalihog sa Ginoo. Kaya Ginoo, hindi gusto sa mga tao na tutulugan. Ngayon, kasunod ka sa simbahan, nagpunod, simbahan ng talaga. Hindi na. Lang, may naman wala ni Pastor Malungo. Sino lang iyan sila? Ang Diyos na iyan na yan, kung nakuha sila. Gusto sa Ginoo yan, na kung magsunod ka nila, you have that spirit of thanksgiving. Appreciate ang tanan na ginahimo sa mga ungkot mo sa Ginoo rin. Ikaw ang mga ibang kasalanan sa bayan. Doon na duman. Pamanilang ang mensahe, pamanilang ang pinagdala ng karayhan. Sino ba ang nagpito? May mga tao isa na sunod ng simbahan, kaya ginakumitaran ang bisang pantong yung ang pamayo, hindi na worship. Pamantay na yan. Kahit ang matutukot na nag-worship sa Ginoo, hindi na pwede na mag-alagad siya na mag-serve sa Ginoo. Tandaan mo na, nagasugod ka rin sa worship pagkatapos work. Nagasugod din sa shouting, and then pagtapos ng shouting, serving. Hindi ka din mag-tubong, hindi ikaw ang gano'n mag-serve ka sa Ginoo. Mas-serve ka din sa Ginoo. Kaya naman sa Bible, make a joyful noise unto the Lord, O ye land. Serve the Lord with gladness. Kag kung mag-alagad ka kalit, mag-alagad ikaw sa Ginoo na may kalipay. Hindi gusto ang Diyos na kung nag-alagad ka, lain ang iyong espiritu. Kung mag-alagad ka, kung magluto ka na, luto ka na may kalipay. Kung mag-share ka sa blessing mo, nag-share ka na yung luho. Hindi, harap kong isang na mga Kristano sa barangay, sa simbahan. Hindi man din. Gaalagad lang sa Ginoo, doon na pilitan. Doon na pilitan lang. Namin yan, kung nag-alagad ka sa Ginoo, wala pinapigay kung hindi nag-alagad ikaw. Ang mga importante yun, with gladness. Ang unang gusto sa Diyos. God is not only concerned with what you do, He is concerned with how you do it. He is not only concerned with what you do, but He is also concerned with how you do it. Naintindihan na rin? God is not interested in your being a giver. He is interested to be a cheerful giver. Hindi sa akong pinukong tinatang mo sa offering plate. Excited ng Ginoo na kung mag-atag ka, nung may kalipay. Tinabalan ko ka mga mag-atag ng umot, nung may nakuha. Nung may nakuha. Kaya hindi kaya acceptable sa iyo. Nga kung mag-pass ka rin sa offering, matay sa naman na, tinubakal pa ni tayo dapat niya. Kung tinubakal lang, bakal lang ang gawin mo. Pero iyan na sa Ginoo ibalikin. Kaya Ginoo nag-bless sa tao ng malimayon sa pagkakal. Tandaan mo. Wala diya pilitay. May pilitay na rin Pastor Malungo. May pilitay din. Wala. Kinapupunto nila. Ako na ang magkalagan nila. We must serve the Lord with gladness. Amen? Salamat ka rin ang puruli ka mo. Kaya muling maayo ka magsimba. Kaya mag-serve sa Diyos.
cheerful giver. God doesn't want you to be just a worker. He wants you to be a joyful worker. May gwapo na klase ang tao sa kalibutan mo. May tao na nag-serve sa Ginoo na masinulungkot. Pero may tao na nag-serve sa Ginoo na malipayon sa Diyos kasi natin. And then lastly, address sa verse 2. Come before His presence with singing. Karinitan mo sa pagsimba, sa iyang sinsa na may may ambahan sa atong pagtusuon. Pastor, wala akong kanta na daw ni Julie Magon niya. Ang Ginoo na God don't care about your voice. Madami niyo. Why sila nga Ginoo ko, yung kaya kanta, may Magon ka. Hasta panula mo, may Magon ka. Yan, kaya kaya kanta. Ang Ginoo na ng basta. Sila sa Ginoo na kaya kaya kung anong tingin mo, importante na nagkakanta ka, kaginalan na mapagkanta, alin sa Pilipusod, sa pagkanta lang, tandaan mo internet, ginalan ko sa Ginoo ang kondisyon sa Pilipusod. Kasi nga mga pagkamayan sa Ginoo, na pagkanta mo, gusto ka lang ng dayaon, kasi kang Diyos, wala ka sa tumangan sa Ginoo. Pero kung ano yung pagkanta mo yung people, gakanta mo dito mo, masaling ikaw, bisang libangon ko, kaya tungkol ini para sa Diyos, magkanta. Amen? Limungon nila. Kaya ang nasa ng Bible, come before His presence with singing, with gladness, with excitement. Singing sa Ephesians 5:8, ang pagkanta gali, bungay ng isang malaking espiritu. Ang tawag na Ephesians 5:8, be filled with the Spirit. Namanan mo ba na, kung nataon natin ang sumay, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Meaning kung ang tao kapunang sa malaking espiritu, hindi naging mapunggan niya babal sa pagkanta. Nga, kung isa hindi ka magkanta, there's something wrong sa heart. Palakoy-lakoy ka, all out ka kanta, tapos kung ito tulong lang. It's not worship. Gabong ko ka lang yan, gawano ka lang yan. Kaya nagsimba ko pa. Namiyan nila lang magsimba, huwag mo nag-participate. Dapat pa-participate na din. Ari ka din, ito mo niyang medyo kasi ng iglesia, dapat ang tanan na dinahimo din, kung hindi nag-atal, kanya, nagdayaw sa Diyos, himuon ta para sa ato ng ito. Amen? Kabay ng Ginoo magmamayos sa inyo ng puso. Kabay ng kami nyo ang ato nga outlook sa atong pagsimba sa katuna ng puso. Tandaan ka, what the church is all about. Number one, the church is all about the God we worship. Ikalawa, the church is all about the glory of worship. What the church is all about? The church is all about sinilisan aton na tuntunan is tungod na may ating goal sa ating pagkabuhi. Kaya naman ang lahat ng worship kita sa inyo magandang God bless you. Faith Baptist Church. Kabay, sa nagmamayo kita na isimba sa inyo.
meron na po yung isang kaligman. Na wala nagaluya, wala kabugnaw, wala kapalayo, kundi nagaling ulit sa aking pangalan ng Diyos. Mga kaibigan, ginawa ka na natin ko, salamat din. Sa inyong sayo sa inyong pulong, kabayan ikaw may ayaw din sa among pulong, sa siningan mo. Kabayan magkakamili ang pagtulong, magkakamili ang balatyagon, every time na magsulong kami sa balay lang ko anak sa pagsimpas mo. Tandaan din ako kung dito, na nag-exist kami sa sering kalibutan. Tungkol na may Diyos na may nabuhi at makatagawa ng Diyos. Lord, bless ang mga katawan rin sa faith baptist church, sa lahat ng buhay ng blessing. Mapagpuod kami ng devotion, kabayan ng mag-serve kami sa iyong mga may kalimay. I-bless si Pastor Maluto sa pag-minister din, kabayan ng namot ng mga namot. Sa ngalan ng Jesus. Thank you, God bless you. Paulan po kay